talagang dito makikita nyo na hindi na po talaga natutuwa si Presidente sa mga nangyayari dyan po sa Senado dahil sa mga pinaggagawa nito pong si Alan Peter Cayetano. So ngayon mga kababayan, ito play po natin. Ikinalulungkot naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang nangyayaring gulo sa Senado. Dalawang araw na kasing hindi nakakapagsesyon na ang mga senador. Live mula sa Malacanang, may Express report si Maricel Halili. Maricel, ano? Di ko talaga makalimutan yung sinabi ni Marcoleta. Mamaya papakita ko sa inyo. Ano ba yung sabi ni Marcoleta? Huwag kayong kukurap. Huwag daw kukurap mga kababayan at dadalhin daw ang Pilipinas sa tamang direksyon. Kung yung Senado nga hindi nyo nadala sa tamang direksyon yung pakayang Pilipinas. Pang sinabi ng Pangulo. Nikki, nanawagan nga si Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador, partikular yung mga miyembro ng majority bloc na bumalik na sila sa trabaho. Tama. Sa isang ambush interview, tinanungan natin si Pangulong Bongbong Marcos kung ano ba ang masasabi niya at gusto niyang sabihin dito sa mga senador na hanggang ngayon ay hindi sumisipot dyan sa sesyon ng Senado. Sabi ni Pangulong Marcos, nung siya ay senador, ang pagkakaunawa niya sa rules ng Senado, dapat at least 3 days prior doon sa session, ipinagbibigay alam kung kanselado ito o hindi. Tama. Dapat meron ding valid reason for canceling yung session sa Senado. Pero sa pagkakataong ito, sabi ng Pangulo, parang wala naman siyang nakikitang valid reason para hindi ituloy yung session sa Senado. Mukhang hindi naman daw valid reason yung pagsama sa isang senador o paghahatid. Matatandaan kasi natin na nung unang araw na hindi natuloy yung session dyan sa upper chamber ay dahil sumama etong si Senate President Alan Peter Cayetano kay Senador Jinggoy Estrada nang arestuhin siya at isyuhan ng arrest warrant ng Sandigan Bayan dahil nga sa kasong plunder. Ang sinasabi Tapos nung sumama siya mga kababayan, hindi na po siya bumalik. ni Pangulong Marcos kanina sa ating panayam, napakarami ng assistance na kailangan ng taong bayan, ng mga Pilipino at hindi ito uusad kung walang ginagawang aksyon ang sangay ng lehislatura. Makikita daw Eto, take note mga kababayan ha, yung ginawa po ng simple majority ngayon, yung ginawa ni Chis Escudero, kahit pa sabihin ng iba, na balingbing, itong si Chis Escudero, ganito, ganyan. Sa totoo lang mga kababayan na hindi po natin may kakaila na yung ginawa niya mga kababayan ay para po talaga sa taong bayan. Dahil biruin nyo ha, yung pag-hostage mga kababayan ng mga ospital dun po sa mga kababayan Pilipino po nating walang pambayad, matitigil na po yun. Dahil nga, di ba may panukalang batas na isinusulong si Senator Risa at malaki ang posibilidad mga kababayan na ngayon tumatakbo na ulit at gumagana na ulit ang Senado, nagtatrabaho na ulit, malaki ang posibilidad na maisabatas na po yan at mapakinabangan agad-agad na mga kababayang Pilipino po natin. At saka ako, masaya ako para dun sa tatlong colonel na mapupromote mga kababayan as a general. Dahil nga, umuusad na ulit nagtatrabaho na ulit, gumagana na ulit ang Senado at mapapag-usapan na ulit yung mga bagay na yan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. na co-equal branches ang executive, legislative at saka ang judiciary. Ang executive at ang hudikatura patuloy ang pagtatrabaho pero makikita na nakatenga ang trabaho ngayon ng lehislatura dahil nga sa hindi pagganap sa tungkulin at pagdalo sa sesyon ng ilang mga senador. Tama. Pakinggan natin, yun naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. I'm afraid whatever, all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership into the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership and it has stopped the essential business of legislation in government. Grabe no? Nikki, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, very sad. Nakakalungkot itong nakikita natin na nangyayari dyan sa Senado. Pinag-aaralan daw nila yung ating batas, kung ano yung mga legal options para maibalik sa normal ang sangay ng lehislatura, lalo na't magkabukod kasi sila ng branches. So hindi naman nila pwedeng... Okay, tanyo sinabi ng Presidente na pinag-aaralan yung mga posibleng batas para maibalik sa ayos ang Senado. So ibig sabihin, kung hindi talaga uusad ang Senado at mananatili po itong paralisado, malaki ang posibilidad mga kababayan na makialam dyan ang Presidente. Di ba? Malaki ang posibilidad na pakialaman po talaga yan ng Presidente. Katulad ng ginawa dati ni Digong. Di ba nung ayaw umusad mga kababayan ng Kamara dahil nga ipinasarado
ni Chis Escudero, ni Alan Peter Cayetano yung Senate Hall. Ano ba ang ginawa ni Duterte? Di ba nakialam siya? Kinausap niya mga kababayan itong sina Cayetano at itong sina Velasco. At di ba nung kinausap ni Duterte ang mga yan, napilitan si Cayetano mga kababayan na bumaba sa pwesto nung nakakuha na ng sapat na bilang ito pong si Velasco. So malaki ang posibilidad na makailam din ang presidente dyan. So ngayon ituloy pa natin. Papatawan ng parusa ang legislative kasi ibang sangay naman yan. Pero Tama. tinitingnan daw nila yung mga paraan, yung mga options para maibalik sa ayos ang lahat. Nikki? Diba? Yan ang Express Report ni Maricel Halili. Ayan. So ngayon, ito yung kabuang tanong kay Presidente. Pakinggan nyo mabuti mga kababayan ha. Sabi nga ni PBBM dito, magtrabaho na kayo. Get back to work. Yan. Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. Look, we had a meeting sa Uplift committee and marami tayong kailangan magawa sa mga batas na pakabatas. Like we were thinking may baka magka-supplemental budget, baka mag-amyendahan namin ng may ibang batas. Ito ay kailangan para makapagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nga sa COVID crisis. Kung walang session, hindi ko nga maintindihan dahil ang pagkaintindi ko, there is that ang rules, ng congressman naman ako, ng senador pinamo. Ang rules dyan, bago ka mag-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days before you cancel a session. Tama. And there has to be a very good reason for canceling a session. I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Kasi mga kababayan, ang nangyari nga dyan, di ba inihatid nga ni Alan Peter Cayetano si Jinggoy Estrada. Doon ata sa Sandigan Bayan mga kababayan. And then after noon, hindi na nagpakita yung majority mga kababayan ni Cayetano dyan po sa Senado hanggang kahapon. Buti na nga lang kanina mga kababayan, gumana yung pagiging Pilipino ni Chis Escudero at lumipat siya sa minority dahil kung hindi nangyari itong mga bagay na to ngayon, hindi na naman uusad at magtatrabaho ang Senado. Ibig sabihin, paralisado na naman ang Senado ngayong araw. Buti na nga lang nagkaroon ng pagbabago mga kababayan kahit papaano. At nakita natin na talagang ang bilis umusad nung Senado nung hinawakan na ng simple majority. So ngayon ituloy pa natin. Isang session lang yun. Ngayon, kanselado na naman ang isang session. Hindi ko na maintindihan kung paano sila magtatrabaho pag ganito. Ang House of Representatives ngayon ay nagtataka kung paano ba, nagbago na ba yung rules? Nagbago na ba yung mga patakbo natin kagaya na sabi na nakaraan? It is a rule that is contained in the Constitution. And so, I'm afraid whatever, all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership and it has stopped the essential business of legislation and government. The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislation decide? Why does the legislature decide to stop working? I don't understand that. I talked to my fellow senators from the time I was senator, and we cannot figure out how to accompany it. Tama. Kahit sina Dick Gordon mga kababayan sinasabi din yan eh. Talagang etong si Alan Peter Cayetano talaga nagpagulo ng Senado. Napunta tayo, paano tayo napunta rito? Where the best description I can have is that the legislature is now in disarray. But that is exactly the opposite of what we are trying to achieve. We are trying to achieve some form of stability.
Tama. So that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. Oh, yan. Hindi mangyayari nga yan. Yung pinaplano ng executive, mga kababayan, para tulungan yung mga kababayan Pilipino po natin, hindi talaga mangyayari yan habang hindi gumagana yung legislatura. Which is etong Senado, mga kababayan, dahil yun nga mga senador na ando dun sa kanilang bahay at nagbabakasyon lang. Ano po ngayon ituloy parated? No, I don't, that is anathema to everything that governance is about. I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing could happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house, the Senate of the Philippines. Is there anything you It's a very sad, it's a very sad word. O, ayan. Di ba? Maliwanag yung sinabi ng presidente dito, mga kababayan, na hindi naapektado talaga ang executive kung hindi nagtatrabaho yung Senate. Kaya nga kung titingnan po natin, mga kababayan, saglip na humingi kanina ng pasensya. Ito pong si Alan Peter Cayetano. Ano pa yung sinabi niya dito, mga kababayan? Ito, pakinggan po natin. Praise God for this opportunity na makabati sa inyo ng magandang tanghali. Konting smile sapagkat medyo mabigat ang haharapin natin today at mga susunod na araw. Bakit po? Talagang lahat ay ginagawa para hindi matuloy ang sunod-sunod na mga hearing kung saan ay ang katotohanan at buong katotohanan ay lalabas. So, may mga lilinawin lang ako, no? Tomorrow, yung Blue Ribbon Committee. And ang balak talaga ay agawin ang mga committees. Kaya kung sila ay nag-walkout, kami naman ay gumamit din ng parliamentary tool na hindi magkaroon ng quorum para nga maprotektahan. Yan. Tomorrow, the man of the hour, tomorrow, Senator Dante Marcoleta. Sir. Yan. Po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country. Konting smile sapagkat medyo mabigat ang haharapin natin today at mga susunod na araw. Bakit po? Ano yung sabi ni Marcoleta? Huwag kayong kukurap. Dahil dadalhin nga nila, mga kababayan, sa tamang direksyon daw ang Pilipinas. Talagang lahat ay ginagawa para hindi matuloy ang sunod-sunod na mga hearing kung saan ay ang katotohanan at buong katotohanan ay lalabas. So, may mga lilinawin lang ako, no? Tomorrow, yung Blue Ribbon Committee. And ang balak talaga ay agawin ang mga committees. Kaya kung sila ay nag-walk out, kami naman ay gumamit din ng parliamentary tool na hindi magkaroon ng quorum para maprotektahan. Pero wala na. Hindi na umubra, mga kababayan, yung parliamentary tool na sinasabi niya para wag magkaroon ng quorum. Dahil nga, nakuha na ng minority yung simple majority at napalitan na yung Senate pro tempore. Ang katotohanan. Sa Friday ay meron din schedule po ang ating kasama sa Senate na talagang parating aral, parating ready at grabe po ang wisdom sa batas tungkol naman po sa DOJ at NBI yung yung nangyari sa Senate ng May 11 at May 13. Wala na Senator Alan Peter Cayetano, yung binabalak nyo na pag-aaksaya ng pondo ng bayan para lang pag-usapan yung mga drama nyo dyan sa Senado. Wala na yan. Kasi wala na sa inyo mga komite. Nasa sa kamay na ng simple majority. Di ba, mga kababayan? Wala na sa kanilang komite yung sakripisyo ni Bato de la Rosa noong mga nakaraang araw. Walang silbi na yon. Dahil sinayang lang ni Alan Peter Cayetano lahat. Gusto ko lang linawin po kasi kung tama yung reports na nabasa ko hanggang Malacanang, may mga bills daw na importante ang uplift, paano daw matitake up yun kung walang sesyon. I'd like to confirm that at least twice, pinabot namin sa Malacanang. Pag ready yung bills nila, anytime kami. In fact, may LEDAC dapat 2 weeks ago. Tinawagan pa ako ng head ng LEDAC kung tuloy. Sinabi ko, anytime. Sila po ang hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. And assuming may bills po sila, sa committee po muna lalabas yon. So, ito lang ay confirmation
na ang pinararating sa Malacanang at pinaparating sa ating Pangulo ay mga maling impormasyon. Mm. So we had a light meal dahil napakarami naming meeting, pero I'm asking you for prayers, not just for the 13, also for the 11, not just for the Senate, but for the country. There are times in history where we're in a crossroad. So minsan kasi sa history, whether ang takbo mo ay 20 kilometers an hour pero 100 kilometers an hour, pareho lang, dadating ka rin doon. May times in history na left or right, there's no wrong decision, it's just what's the better decision. But there are times in history where a country has to make a decision, for example, when it comes to corruption and poverty, if you make the wrong decision, the next generation will suffer. So it starts with your Yun nga nangyayari ngayon mga kababayan. Dahil sa mali niya pong desisyon ang nagsasuffer ngayon taong bayan. Kasi palpak eh. Palpak yung mga desisyong pinaggagawa niya. Yung hindi niya pagtatrabaho ng ilang araw. Yung pagpigil niya sa majority niya, mga kababayan na ngayon ay minority na wag pumasok. Diba? Yan pa lang mga kababayan, talagang isang malaking kagaguhan na yan at pahirap sa taong bayan. Kaya tama lang talaga napalitan na itong si Alan Peter Cayetano. Tama lang talaga ang ginawa ni Chis Escudero na iwanan itong si Cayetano. personal decision, then it becomes a group's personal decision, katulad ng grupo ng 13. Then it becomes an institutional, a community decision. Then it becomes the decision of a nation. So as of yesterday, di ba, ang hinihingi pa lang naman namin, give the truth a chance. So ngayon, we're asking everyone to pray that matuloy yung mga hearings. No? I'm not saying that every single witness will tell the truth. What I've been consistent with since 2007, nung chairman ako ng Blue Ribbon Committee, is that that platform allows us for anyone to testify at makikita po natin yung testimony nung magte-testify. Nagtataka lang ako, umiba ngayon na ilan buwan walang hearing kung kailan may mga bagong revelasyon at medyo mabibigat na yung mga witnesses na nagiging available. Anytime po, may malalaking witnesses din or mayroon din po mga pwedeng biglang magsabi ng totoo. No? So of course, the man of the hour tomorrow, Senator Dante Marcoleta. Sir, magandang tanghali. Yan. Lahat mga kababayan, ito po, nag-uusap-usap po kami para sa araw ng bukas. Ang gusto lamang namin ay ang inyong total support. Wag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta. Yung walang kukurap ni Marcoleta, mga kababayan, na nangyari, yun, nabawasan sila ng isa. Di ba? Yan yung walang kukurap ni Marcoleta, nabawasan sila ng isa, mga kababayan. Dahil sa walang kukurap na yan. Country, kung saan tayo papunta. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta. So thank you very much, Kuya Dante. So ulitin ko lang po ha, kaya pinapaswear, di ba? To tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kasi may half-truth, may tinatago na truth, mayroon pong lies. No? Series of hearings to. Pag naumpisahan po natin bukas, nandiyan na yung momentum. Inuulit ko po ha, pag may 13, automatic, hindi ko kailang mag-resign. Sa inyo na. In fact, tinitingnan ko lang, day by day, week by week lang, na matuloy lang itong mga hearing at maumpisahan lang. Baka naman yun lang ang trabaho ko. I'd be more than content to go. The day that God uses people to tell me na meron na kaming napili to lead us. In fact, sinabi ko na rin sa 12, gawin yung kandidato ang bawat isa sa atin dito, sino po ang gusto ding maglingkod sa ating bansa. But my mission right now... Hoy, grabe daw mga kababayan, di ba? Kung titingnan nyo nung napalitan, etong Senate Pro Tempore, may bagong video daw si Cayetano. Nananawagan daw mga kababayan is for the truth to come out. Again, hats off kay Senator Jinggoy Estrada. Napakatagal ko na po siyang kilala. We have our run-ins. In fact, may mga ibang nagpo-post ng aming mga disagreements in the past. But I'd like to reiterate what I said yesterday. Yung sinabi ni Senator Jinggoy na may ebidensya siya, na talagang pinipilit siya lumipat at ang kapalit ay kanyang freedom at walang kaso, that's not hearsay to me because narinig ko mismo yung conversation. And palakas ng palakas yan, yung threat na yan sa iba pa naming mga kasama. So, dun sa 11, maybe some of them have a reason na mag-ingay, lumaban, i-discredit yung Blue Ribbon kasi especially pagdating dun sa 18 Marines na banggit ang pangalan nila, allegedly nahatiran din ng Malay Maleta.
Having said that, doon naman sa inyo na mga tinatakot lang kasi I know at least one member na tinakot siya. Kasama na namin siya eh. Actually, nung araw mas bilib ako sa kanya kaso kay Jinggoy. At sinabi nga niya na sama na, siya pa nga nagko-complain. Pero ngayon, nagsasalita palaban sa amin. But at the right time, no, we'll talk about that. My point is, we will stay strong. Wala sopla ka kay Senator Erwin at saka kay Senator Lapid. Kasi di ba, nung mga time na nililigawan nyo yung magkapatid na tulpo, inaalok nyo ng kung ano-ano. Ganon din si Senator Lito Lapid nung nililigawan ninyo para lumipat sa inyong majority ng mga panahon, inaalok nyo ng kung ano-ano. Eh bakit hindi mo ikwento yon, Senator Alan Peter Cayetano? Di ba? Dapat ikinikwento mo din yon. But please pray for us kasi may individual circumstances ang bawat isa and marami kaming hindi kontrolado, 'di ba? And yung pagdating ng mga witnesses. By the way, gusto ko lang malaman niyo, we also invited the Office of the Ombudsman, the DPWH and the DBM or their representatives kasi we'll do this very orderly. We'll find out nasaan na ba investigasyon nila, ilan na ba talaga ang ghost at hindi, magkano ba talaga ang involved dito. So ang daming impormasyon na kailangan maging malinaw sa atin lahat. So magandang tanghali po. Please pray for our meetings today. And ulitin ko po ha, we're not praying that God be on. Ano na yan? Iba na yan. Puro Bible na yan, mga kababayan. Eh pagka ganyan yung nagsasalita, mahirap kasing paniwalaan. Pero ang maliwanag kasi dito, yung sinasabi ni Marcoleta, mga kababayan, na na ang Pilipinas ay dadalhin sa tamang landas. Diba? Anong nangyari? Wawa, nga. Di po ba mga kababayan? Wait nga, lalaksan natin. Yan. Mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas. Yan. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, sama-sama na po tayo outside the Kulambo. Yan. Nanawagan na mga kababayan ng protesta. Etong si Alan Peter Cayetano. Yan nananawagan na naman ng protesta. Diba, ganyan yung ginawa ni Bato de la Rosa nung time na tumakas itong si Bato, mga kababayan, sa Senado. At ganyan ang balak nila ulit gawin. Ang problema po, pag in-outside nyo the Kulambo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nyo na pong sinabing sinunog nyo po ang Philippine Constitution. Sana naman po, tonight, makapag-isip-isip ang mga gumagawa nito. Again, sincerely po, we pray for all of our leaders and we tell everyone here, let's pray for our country and may God bless the Philippines. Kung ano yung tono ni Sara, ganun din yung tono ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan. Kasi kung titingnan natin, maraming beses kasi siyang pinapapasok wala namang pumipigil sa kanya. Ba't ayaw niyang pumasok, mga kababayan? Di ba yan po kasi yung tanong dyan, bakit ayaw niyang pumasok? So ngayon, ituloy pa natin yan dito. Kasi yan, may sinasabi pa siya dito, yung legal daw. Eto, i-play po natin. Ng Blue Ribbon Committee. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of... Wala, di ba mga kababayan? Ang pagkakaalam ko, Monday. Dahil nga, wala na sa kanila yung wala na sa kanila yung mga komite. Dahil sila nga ay minority na sila ngayon. Hindi na po nila hawak at kontrolado, mga kababayan, yung minority. Kaya nga kung yung minority, yung lahat ng komite. Dahil nga, yan po ay kontrolado na ng simple majority. The Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. Ayan yung banta ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan. And then meron pa siyang sinasabi dito na isa pa. Ito. Saan ba yun? Ito nga yan. Yan, ito pa rin talaga yan, mga kababayan. Kumbaga, itutuloy nila. Itutuloy po nila yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya nga, sa totoo lang, mga kababayan, hindi ko maintindihan kung ano ba ang pinagsasasabi nito pong si Alan Peter Cayetano. Siguro tama rin yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, mga kababayan, na kahit palakulin mo ang mukha nito si Alan Peter Cayetano, ay talagang makapal ang mukha nito. Di po ba? Ito ata yung sinabi ni Senator Erwin. Kaugnay ng panawagan ni Minority
Ay, hindi to. Ito. Yan. Pwede siguro, pero sa tingin Tama din yung sinabi ni Senator Erwin dito, mga kababayan, kasi sobrang kapal na eh. Sobrang kapal na mukha ni Senator Alan Peter Cayetano. Wala na nga sa kanila yung mga komite, ipipilit pa rin nila. 'Di ba? Ipipilit pa rin talaga nila, mga kababayan, yung Senate Blue Ribbon na hearing. Wala na nga sa kanila yung komite. pwede siguro, pero sa tingin ko lalo kay Senator Alan Cayetano, palakulin mo man yung mukha nun, baka tatalbog lang mo yung palakol. And that's just my opinion. Hindi naman ako kabastusan, sorry po, pardon my French. Pero yung sinasabi ko, sa sobrang kapal na ng mukha niya, ayaw niya mag-attend 2 days na. Ang nagsasuffer po yung taong bayan. That's the problem here. Kaya nga po, panawagan ko sa kanya, and I'm sure he's watching, and I'm sure magla-live na naman siya mamaya dahil vlogger na po yata si Senator Cayetano. SP Cayetano, parang awa mo na, pumasok ka na bukas. Yan kita niya, mga kababayan, paano kaya nasabi ni Alan Peter Cayetano na hindi siya papapasukin bukas? Maliwanag na yung mga kasamahan niya na ngayon ay may hawak na ng simple majority ang kahapon pang nananawagan na sana ay pumasok na itong si Senator Alan Peter Cayetano nang makapagtrabaho naman ito. Tapos ngayon wala na sa kanila. Yung mga komite, itutuloy pa rin nila yung isang hearing na illegal dahil nga hindi po yan legal. Anyway, tuloy pa natin. 10 ng iyong mga kasamahan para magkaroon po tayo ng quorum. Bago man lamang tayo magsinadiya, ipakita po natin sa mga kababayan natin na mga senador tayo, professionals po tayo, wala po tayong tinatago, hindi po tayo nagtatrabaho dito para sa ating mga sarili, para sa pamilya, para sa business interest ng ating pamilya, para sa grupo, political party, o para sa isang tao, na we're here to work for the entire nation. Kahit na po ikaw ay Duterte supporter, Marcos supporter, kung wala kang sinusuportahan, magtrabaho po tayo, gumawa tayo ng mga panukalang batas, let us pass laws for the good of everyone. Tungkol naman dun sa Senate Blue Ribbon Subcommittee, sabi ni SP Cayetano, yan. tuloy na tuloy ang pagdinig nila kahit wala pang minority representation. Pero pwede raw dumalo ang minority bloc doon. Ano po ang inyong reaksyon dito? Wala po kaming pakialam doon, hindi gusto niya. Sige po, hindi po namin haharangin. Kung gusto nila magkaroon ng committee hearing po, subcommittee. Pero hindi daw a-attend dyan si Senator Rapi Tulfo kasi, mga kababayan, kontrolado nila yung hearing eh. Kahit pa eto kasi yung pinoproblema dyan, mga kababayan. Isipin nyo kontrolado nila yung hearing. Ngayon, kahit magsinungaling, mga kababayan, yung mga, let's say, yung mga resource person, katulad nung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines, kahit magsinungaling yung mga yan ng paulit-ulit, hindi po may ko-contempt ng mga taga-minority eh. Kasi ang may control ng hearing na yon ay si Rodante Marcoleta. At sino ba yung iniimbitahan nila? Bata ni Alan Peter Cayetano, bata ni Mike Defensor. Sino ba si Mike Defensor? Si Mike Defensor, mga kababayan, yung nag-donate ng 30 million kay Senator Rodante Marcoleta na sinasabi ni Marcoleta na para daw po sa kanyang campaign funds noong 2025. Pero tinanggap niya yung pera ng January pa lamang. Hindi pa election time habang siya ay sitting congressman. So ngayon siguro ito na yung pakiusap, mga kababayan, allegedly ni Mike Defensor dito po kay Marcoleta na imbitahin yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Kaya nga para sa akin mas maganda kung matutuloy yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, ang may hawak ng chairman yan ay si Senator Ping Lacson. Kasi pag si Senator Ping Lacson, tuloy-tuloy, mga kababayan, at malaki ang posibilidad na lumabas yung 500 million pesos na allocable ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, na mismong si Bonoan pa daw ang nagbigay allegedly. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Yung Blue Ribbon, okay lang po yun. Napuna lang po kasi namin na bago ka magkaroon ng subcommittee, dapat po muna, i-create mo muna yung committee. Hindi po nakikreate. Kaya para sa akin, walang kwenta yung subcommittee na yan o walang kwenta yung gagawin nilang hearing bukas. Kasi yan ay plano po nila para siraing lalo ang Senado. At idawit yung mga senador sa minority na ngayon ay may hawak na ng simple majority. Po yung mother committee, well, na-create na nga si Senadora Pia Cayetano nga po. Dapat po siya po, dadalhin po sa floor yun para aprubahan po ng lahat na magagawa tayo ng subcommittee. Ganun po yun ang proseso. Hindi po yung rekta na lang. Pero okay pa rin yun sa amin. Napag-usapan namin sa minority. Sige po, mag-subcommittee po kayo. Kung mag-iimbita kayo, sasama ho kami. Kung may invitation po kami. Wala pa naman ho kami natatanggap na invitation na pwede po kami mag-attend sa Thursday ng
subcommittee hearing po ng Blue Ribbon. So pwede pala yun, na hindi sila attend ng session, pero sa committee hearings, pwede silang umattend. Hindi ko nga maintindihan. Parang Julius, kanina ko pa hinahanap sa rules dito. Napudpud na yung daliri ko kahahanap ng pahina kung saan doon na hindi pwedeng sa sesyon, okay lang hindi sa sesyon, pero pag committee hearing po pwede. Hindi ko maintindihan talaga parang Julius. Talagang kanina ko pa hinahanap, wala akong makita. At inutusan ko na rin po yung aking mga abogado, pati yung communication staff ko, wala ko kami makita parang Julius. Sige, abangan na lang namin ng mga Ayan, mga kababayan. Kaya nga ngayon, para sa akin kahit pa ituloy ni Alan Peter Cayetano yan, wala na eh. I have a power. 'Di ba? Kasi wala na sa kanila yung yung majority. Ang may hawak na ng majority ngayon ay sina Tito Sen na. 'Di po ba? Kaya nga itong mga pinaplano nila na ipagpapatuloy pa nila yung hearing, napakakapal naman ang mukha mga kababayan kung ipagpapatuloy pa rin yan kahit wala na sa kanila yung control. 'Di po ba? Kaya nga kung titingnan po natin ano ba yung sagot dito ni Senator Erwin Tulfo mga kababayan dito po kina Rodante Marcoleta. 'Di ba sinabi nga ni Marcoleta na huwag kayong kukurap. Dadalhin namin ang Pilipinas sa tamang direksyon mga kababayan. So ngayon, ang sabi dito ni Senator Erwin Tulfo, Cayetano's group now minority. Ibig sabihin, sila na yung bagong minority at etong sino Senator Erwin Tulfo na ang majority mga kababayan. Ito play natin. Kasi bagong po to, bagong press conference ni Senator Erwin Tulfo. Kung may lilipat pa, kung may mahimasmasan ngayon ng mga kasamahan nila, and I still urge, we're still open, doon po sa mga members po na majority, please join us. We will accept you with open arms. Let's work together for the nation. Not Tama. for ourselves, not for the political parties, not for certain individuals, but for the entire country. Let's work together. We will accept you. We will embrace you. Sir, kung hindi makakatulong, hindi nananatili pa rin Senate President ngayon si Senator Alan? Say again? Well, right here in Rule 4 of the Senate, Section 5, it says, a pro tempore may act as acting president. Tama. Acting Senate President. Acting Senate President, ang pro tempore. Oh, well, Senator Miggs. And then, actually, yesterday pa he's not very happy anymore. Then we really thought na yesterday he would join us, but he did not. He was thinking it over, consulting his family, his friends. And then kanina morning, he said he will attend. But we didn't expect it. Kasi kahapon he said he'll come, but he did not. So kanina, we were surprised when he joined us, when he arrived. Tama. Pagkapalit nyo ng chairmanship if you never had the 13 yet? No, pag 12 po pwede, kasi majority na kami. Of the 22, because it should be 11. Divided by 2, 22 divided by 2 is 11. Plus 1, so we have 12. But that math cannot be applied on SP. Not on SP. I'm sorry, not on SP. That's why we did not elect a Senate President, because we will be violating a law. We'll be violating the Constitution. Tama. Any promise to SP to Senator Cheese or talaga? Halimbawa, pag may isa mga kababayan na nahimasmasan doon sa minority ni Alan Peter Cayetano at lumipat po sa majority ni Tito Sen mga kababayan, sa simple majority, automatic kanila yung Senate presidency. 'Di ba? Mailuluklok bilang Senate President etong si Win Gatchalian, mga kababayan. Na-enlighten lang siya? He was enlightened. I mean, kaya nga po, niyakap na kanina, we were surprised because Sen Mix was already, we asked Sen Mix kanina, meron bang ikang kapalit, may sinasabi sa kanya, wala naman. Well, nothing. Sir, kailan na sigurado na dadating si Senator Cheese? There was none. Kanina nung nag-caucus kami ng 1 o'clock, wala pa eh. Kasi yesterday said na he will join, but he did not. So yung mga bandang alas 3 na session hall kayo, were you missing hope na dadating siya? Well, I was already preparing what to tell you guys na pag hindi na naman sila sumipot. Na will say na bahala na ang taong bayan. Mr. Lee, may nagsasabi, nilakad ng palasyo yung pagpunta rito ni Senator Cheese. Wala namang kapalit. I mean, bakit yung number 2? Bakit nakikialam ang palasyo? Bakit nakikialam? I mean, this is a Senate. I mean, we're another branch of government, di ba? Tama. What happens pag nag-reservice si Bato? Then, pag dumating siya, it's okay. I mean, we welcome him. But that would make the Senator 23, not 22. Ano mo mangyayari sa Hindi We na already declared it. malabo na 'yan mga kababayan. Malabo nang dumating si Bato de la Rosa para ulit kay Cayetano. Malabo nang dumating 'yon.
Kasi pag dumating yon mga kababayan, automatic hindi na mahihirapan yung NBI na arestuhin siya. Sisipot siya. Sir, to clarify, Kasi sisipot siya. sir, to clarify, right now we have a Senate President and an acting Senate President. Ano po yung difference and limits ng mga functions and roles? Actually, vacant yung Senate President. I mean, because may acting na tayo, di ba? There's an Ah. acting President. Si Sen Win, in his capacity as pro tempore, until a new Senate President is elected. And the only way that we can elect is we will have 13. Otherwise, we cannot elect a new Senate President. So we will be, the Senate pro tempore will be the acting Senate President. Okay. Sir, if President arrives, So parang ganito pala mga kababayan, bakante pala ngayon yung posisyon ng Senate President. At pag nakakuha sila ng isa pa, halimbawa lumipat si Senator Loren Legarda dito po sa grupo ni Tito Sen, automatic pwede na silang mag-elect ng bagong Senate President. Pero sa ngayon, ang acting Senate President mga kababayan ay si Senator Win Gatchalian. on Monday, he will preside. Definitely. He will preside. He remains to be there. Yes, he will preside. Can we say na hindi stable pa yung kasalukuyan na majority? I think it's already stable because 12 kami, 10 lang sila. Pero yung Tama. Senate President, hindi pa rin stable. Yeah, yung Senate President, yes. But what can he do? I mean, he might be a virtual president dahil majority na kami, di ba? 12 to 10. Senator Marcoleta yung ang kanyang blue ribbon, how will you assert your blue ribbon? That's illegal na po yung kanyang tomorrow. We have already instructed the Senate, the USAA, the Senate Sergeant at Arms, the Senate Secretary. Sir, sabi niya, All seats vacant na po, di ba? We declared it. So, illegal na po yung gagawin niya because there's already a new blue ribbon chairman. Oh. tomorrow, wag daw kukurap dahil may mga minority na pwede daw madawit doon sa flood control. Ano mas? Ay, doon, kung sabi na, sana tinignan niya muna yung kagrupo niya. Ilan doon ang sabit. Tama. Of course, yes. Eto pala mga kababayan, pwede pala talaga magkaroon ng kaguluhan ulit bukas sa Senado. Kung ipipilit ni Alan Peter Cayetano yung kagustuhan niya. Kasi biruin nyo mga kababayan na ganito po yung ginawa ni Alan Peter Cayetano, na nawagan siya mga kababayan ng prayer rally. Parang ganun yung panawagan niya eh. Sama-sama daw ang taong bayan na pumunta sa harap ng Senado, kung hindi daw sila papasukin o di pare-pareha sila na labas sa kulambo, ika nga mga kababayan. Pero ang maliwanag kasi dito, kung magsasagawa pala sila ng hearing bukas, hindi po pala matutuloy yan kasi pwede silang harangin ng USAA. Kasi nga, hindi na po talaga legal yan. Gagawin nilang hakbang na yan. Ano po, so ngayon, ituloy pa natin. Because the new majority, there's 12 of us. There's 12 of us. And then, another thing. Did you hear Senator Cheese abstain? Hindi naman So he did not abstain. Doon sa mga, when Senator Win said na declare all committee, seats vacant, except for the Senate presidency. Senator, paano pa pumilit na mag-hearing bukas? Yung Blue Ribbon Committee under I don't know how they will do that because there's already instruction to the Senate Sergeant at Arms. There's a new Sergeant at Arms. They will not be. And then there will be we're contacting now the House of Representatives that this is the Senate new majority. And even Malacanang, there's already communication. We're just waiting for the reply. even the guests hindi po papapasukin tomorrow. For instance, if the 18 ex-Marines surface, Because it's invalid already. This is already a press conference, right? I'm telling you, I'm the new Blue Ribbon Committee chair because there's a new Senate majority. Yung sinasabi po nila sila Senator Marcoleta, hindi na po sila majority, nasa minority. Na kung gusto mo pumunta ng mga Marines, magmerienda, pameriendahin na lang dyan. Meron namang Monday, sir, yung mga Marines na or yung ibang guest sana bukas, invite us na Monday. we will review upon consultation with the new members. Like I said, everybody is a member of the Blue Ribbon. Kasama po si Senator Marcoleta, kasama po kung gusto niya pa ang ex-officio Senate President Cayetano, they're all invited. Sir, sabi nila SP Alan, all of this is para hindi matuloy yung hearing nila on the flood control naman. Meron na ngayon Monday, di ba? Pero hindi, yung kanila, yung for tomorrow dapat. Are you denying that? Yeah, of course. Because, number one, okay, subcommittee, dapat i-constitute ang subcommittee upon the instruction of the chairman of the committee. Sino ba yung chairman nun? Si Senator Pia Cayetano. Number two, yung mga invitations, hindi man lang dumaan, kahit naman lang sa minority leader. Ang minority leader is the ex-officio of the Blue Ribbon.
hindi siya binigyan ng copy. Mabuti pa ang media meron. So, that's another violation of the Tama. rules of the Senate. Dapat ba yung mga resource persons, ang bigyan mo yung mga member ng committee para mapag-aralan nila, para we can formulate questions, anong itatanong ko dito. Not the media, because the media cannot ask them questions. Not the bloggers. So wala kayong hinaharap doon sa katotohanan na No, of course, we will look yung mga, we will still invite those people, some of those, pero we will have to, review yung list nila. Hindi yung kung sino sila, wala na pakundangan. May mga pangalan ako na hindi ko nakilala, hindi naman contractor. Sino ba yung mga yun? Nakita ko may mga 18 Marines na yun. So we will have to Diba? consult, of Tama, course, the tama members din to. until Friday. May lumipat na po sa inyo. Say again? You think in due time magkakaroon na Kung may lumipat, yeah, then we can convince, then we will elect. And, I hope so. But for now, ang sigurado lang is 12. Ang mensahe, ang tao pagod na po. Ang mensahe, lahat po nadadamay, pati po ang minority na pumapasok kami, ang gulo-gulo ng Senado, wala na kayong ginawa. Nakakahiya din po, pinapasweldohan kami araw-araw. Pagkatapos 3 Tama. days, it's a violation of the Constitution. So we really have to act drastically. Ito na nga po. Kung sinasabing lang, wala silang quorum, walang bilang. Paano walang bilang? There's only 22 of us now. Yung isa nagtatago, ayaw na magpakita. Sinasabi mo, sana, kung magpakita, sana magpakita siya. Sana hindi siya magtatakbo sa hagdanan ulit. Mag-stay siya dito sa floor, bumoto siya. Sige, let's go. Oh, tama. Yes. Oh. Kung may warrant of arrest. If there's a warrant of arrest. Pero there's no warrant of arrest pa naman. Ongoing pa yung investigation. Well, depends. It depends to the ombudsman po, di ba? Then we have to talk it over, di ba? Well, one by one. I'll take up 4 more questions. Oh. We'll have to choose. We'll have to choose from amongst ourselves. Not yet. We'll have to choose. Oh, ayan oh. Oh, ngayon, wala na, hindi na kontrolado ni Marcoleta, mga kababayan, yung majority. Ano po, kumbaga, pagka nagsagawa sila ng maling hearing bukas, mga kababayan, pwede po silang damputin. Ano po, kasi nga naka-alerto na, allegedly, ang USAA, mga kababayan, dito po sa mga gagawing hakbang ni na Senator Alan Peter Cayetano, kung sakaling itutuloy po nila yung mga gagawin po nila na yan. Alam nyo, tama rin yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo dito na talagang pagod na ang taong bayan dito po sa mga pinaggagawa ni na Alan Peter Cayetano. Kaya dapat lang talaga, mga kababayan, na palitan na. At ngayon, hindi na po sila majority. Ibig sabihin, hindi na po nila kontrolado yung lahat ng mga komite. Mga kababayan, ano po? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po sa usapin na yan.